Ang ibig sabihin ng fruitful, proves life is working. Amen. Parang yung puno. Di ba yung puno pag tumubo siya, may cycle din? Hindi naman lagi siyang may bunga eh. May panahon na season na siya nagbubunga. Ibig sabihin buhay. Kaya kapag tayo ay naging fruitful, it proves that life is working. Talagang lumalago tayo. To be fruitful means to produce fruit. Kapag ang isang puno ay hindi naman siya nagbunga, di ba parang wala naman ding, walang kwenta, no? Kasi hindi naman siya nagbubunga. Lahat dami naman niyang dahon. Pero bakit walang bunga? Hindi naman tayo masaya. Pero ang gusto ng Panginoon, we have to produce fruit, to show evidence of life, and to bring visible result. Kapag yung puno nagbunga, di ba masaya? Masaya na kumuha tayo. Pero kapag walang bunga, hindi tayo masaya. Okay? And then multiply. Ibig sabihin ng multiply is quantity and expansion. Mag-e-expand, dadami. Multiplication is about spreading what is already fruitful. Fruitful ka na, mag-multiply ka. Sino gusto ang multiplication o subtraction? Multiplication. Pagka-subtraction at division, ayaw natin yan kasi nag-divide. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi tayo ma-divide, hindi tayo ma-subtract. Ang gusto niya, addition, multiplication. Dahil gusto ng Panginoon, lumawak at lumawak ang mga anak niyang tumutubo. Amen. Nagiging rooted and grounded sa ating Panginoon. So multiplication is to increase in number. Amen? Maliit ang church natin, pero ang number natin marami. Kasi it is not about the building. Hindi lang tayo kasya. Pero ang dami natin, di ba? Amen? Gusto nyo ba, meron tayong Lunes hanggang Sabado, may service? Pwede naman talaga. Amen, pwede. Kasi promise ng Panginoon yung multiplication. Amen? Minsan, isip natin, pwede kaya mag-Lunes? Pwede. Wala naman siyang, hindi naman sinabing pang linggo lang simpa, pwede rin Lunes. As long as, yun ang free natin na oras. So walang binabound, mga kapatid, ang multiplication. To increase in number, to expand. Amen. Minsan talaga sabi, parang ganito na lang talaga ako. Wala na talaga ako magagawa. But the Lord said, you are really blessed by God. From the start pa lang, tayo ay Kanya nang pinagpala. So to reproduce what already works, kinakailangan yung ating mga binunga magmumultiply, magre-reproduce pa. Amen. Di ba masaya ko pag ang inyong naakay naging leader? Yes. Sino malungkot pag ito? Naakay ko, naging leader na, mukhang matasapawa na ako. Naging magaling pa sa akin. Hindi, dapat matuwa ka. Kasi ikaw ang pinagbuhatan niyan. Kaya nga naging leader yan dahil sa iyo ginamit ka ni Lord na siya ay talagang maging lalo pang gamitin ng Panginoon kasi ginamit ka. Nagmumultiply ka, dumadami. Kaya ang nais ng Panginoon, tayo ay laging dumadami. Nagmumultiply, kaya pag naging leader ka, yung tao magiging leader, yung leader mo maging leader, abay, napakagandang tingnan yan. Dahil alam natin ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. And then, ano pa yung replenish doon sa ating scripture? Replenish is fill what is empty. Meron ka na. Tapos, lalawak ka pa. Yung mga walang lugar pa, dapat meron din yon. Yun ang ating gagawin. Amen. Blessed na tayo, tapos na. Hindi siya natapos. Kailangan mo pa siyang i-replenish. Yung mga lugar na empty. Halimbawa, sa lugar natin dito, marami pa mga istasyon na wala pang gawain. Replenish. Fill the empty place. Okay? Wala pang gawain doon. Mag-share ka. At isang araw, gamitin ka ng Panginoon sa lugar na yon para mapunuan din yung lugar na wala pa. Amen. Nagdi-deserve ba kayo isang araw yung kaibigan ko doon? Pag na-sharean ko yan, hindi natin alam kung saan tayo dadali ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, replenish, fill what is empty. Gawa lang kayo, sige. Dahil ang Panginoon ay kikilos. To occupy space that has not yet been filled. Hindi pa siya nauubos. Ang lupang dami, di ba? Amen. Iba nga, wala pang tanim. Right. Wala pang tanim, kailangan natin tamnan. To extend life, influence, and stewardship. Not replacement, but expansion. Nag-e-expand. Okay. So, on the progression, fruitful,
fruitful, multiply. Pag sinabing fruitful, quality, multiply, quantity, replenish naman, fill territory with what? Multiplied, and subdue, bring under godly order. Have dominion, exercise stewardship and leadership. Kaya doon pala sa scripture natin, kumpleto na eh. No? Doon pa lang. Sa Genesis pa lang, alam na natin ang trabaho ng mga tao. Hindi siya titigil. Hindi maaari, hindi siya lumago. Kailangan talaga lumago ang tao sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hindi, hanggang song leader na lang siguro ako. Kasi ito lang talaga yon. Hindi. Marami ka pa magagawa. Right. Amen? Kailangan ka mag-expand. Kailangan ka lumago. Hindi lamang sa ministry ito. Ang pinakamagandang ministry, win and make more disciples. Mag-aakay pa ako, Lord. Hindi pwedeng ako lang ito. Kasi habang naririto ako, alam kong palalaguin mo ako rito. Dahil habang tayo ay lumalago, ang blessing ng Panginoon ay lumalago din. So, ang key learning point natin, every seed carries a promise because God put it there. Glory. Amen. Doon kasi dito sa creation, di ba, nagawa na siya. Bawat puno kasi, meron talaga siyang buto. Amen? Sabi mo sa katabi mo, di ba pag nagtanim tayo, buto? Oh, di ba may buto? Okay. Tapos yung buto na yan, may promise na sa loob dyan. Meron na siyang promise. Na kapag nakita mo ang buto, may harvest yan. Amen? Minsan, buto lang naman ang pakwan yan. Oh, pero pag tinanim mo yan, magbubunga yan. Kasi promise na siya from the start na nilikha ng Panginoon na may mga seed. Kasi pag yan ay intentional, itinanim natin yan, tumutubo at may harvest. Amen. Ngayon, ang tanong, saan mo ba nilagay yung buto? Ando sa bag. Anong pangalan ng bag? Yung magandang bag? Gucci. Kahit 10 taon mo bang ilagay ang buto, okay, ng corn doon sa bag. Ito, napakaganda nitong buto na ito. 10 taon ko na inaalagaan. Hindi siya tutubo eh. Di ba? Tutubo ba siya doon? Kahit anong ganda ng lalagyan mo ng buto, hindi siya tutubo. Kasi ang promise ng Panginoon, hindi siya parang accidental. Ito ay intentional na i-release mo yung buto dyan sa loob ng bag mo at itanim mo doon sa tamang lugar. Saan ba tumutubo ang buto? Sa lupa. Okay? Pag itanim mo sa simento, hindi siya tutubo. Kailangan siya sa lupa. At kapag itanim sa tamang lupa na mataba, siya ay tutubo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ba ang matabang lupa? Saan ko ma'am i-discern ang aking buto? Alam niyo ba ang matabang lupa? Ang mga matabang lupa ay nasa mga lingkod ng Panginoon. Kapag nagtanim ka sa lingkod ng Panginoon, yun ang matabang lupa. Humina? Amen. Totoo yan. Di ba kapag ang lingkod ng Diyos ay yung pinaglingkuran at yung, tanim ka para ng mabuting bagay, tutubo yan at ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kaya kapag ang pastor natin ay pinagpapala sila, matutuwa tayo. Right. Amen? Kasi pag di tayo natuwa, di tayo pagpapalain ng Panginoon. That's right. Oo. Kasi ang matabang lupa ay walang iba, kundi ang mga lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. So, it is not accidental, intentional nating tatamnan. Talaga magtatanim tayo sa kanila. Sa panahon ni Elijah, di ba nagkaroon ng drought sa Serapat? Yung Serapatuman. Nasabi ng Panginoon, pupunta ka nun sa lugar na yon. Habang drought, pakakainin ka ng babae, baong babae. At ikaw ay bibigyan ng tubig, kapapakain sa'yo. Pagpunta ng prophet, di ba? Kay Serapatuman, sabi, bigyan mo ako ng lutuan mo ako ng tinapay. Tapos sabi niya, pag binigyan kita, wala na, mamamatay na kami mag-ina. Kasi drought nga eh, wala talaga. Sabi niya, gawin mo muna, ibigay mo muna sa lingkod ng Panginoon, sa prophet. Di ba na nagluto siya? Kasi sabi niya, unahin nga eh.
O wag lang naman tinapay, pati tubig. Eh tubig niya wala na nga, drought na nga eh. Pero because meron siyang nakita dito sa lingkod ng ating Panginoon, ibinigay niya yon. Habang kumuha siya sa lalagyan niya, sabi niya, pag kinuha ko to, wala na talaga. Pero ang Panginoon, di ba, nabuhay silang mag-ina sa panahon ng drought. Habang kinukuha, hindi naman siya nadadagdagan. Hindi rin naman nabawasan. Ano gusto niyo? Kumuha ka, nabawasan? Siya hindi. Pagkuha niya, hindi nabawasan, hindi rin nadagdagan. Amen. Ang ibig sabihin, kapag inuna mo talaga ang lingkod ng Panginoon, the miracle will happen. Huwag kang mangingayang. Naku, ito yung pamigay ko kay pastor. Ano kayong gagawin ito? Eh, nung araw, ganun nga kami. Nagbigay. Ay, sa kaya dali ni pastor. Sana kung malaki naman, binigay. Bakit hindi siya malaki? Pero syempre, dahil nga, hindi ba masyadong naunawaan, eh di kami masyadong, ano kaya, kakainin mo, syempre yun. Eh, nagbigay eh. Eh, nung araw naman talaga, yung sa mga Jollibee nung araw, madalang naman makapasok dyan kasi medyo mahal din. O, kaya kami naghahanap pa kami ng Jollibee malayo sa amin. Oh, para hindi makita. Si pastor sa Jollibee nakain. O, para hindi lang matiso, di sa ibang ano ka pupunta. Sa ibang bayan. Praise the Lord. Kasi nga minsan kung tayo tumitingin sa ating ibinigay, never natin gagawin yan. Amen. Kapag ibinigay mo na sa gawain ng Panginoon, huwag kang mag-question. Dahil ang source natin, ang pinanggagalingan ng lahat na meron tayo, ay ang Diyos na nasa itaas. Na siya magbibigay din ng blessing para sa atin. Amen? Oh. Oh, dito naman walang ganon, no? Na, binigay ni Pastor. Ang mawalan, nandun na yun sa, ano bang kainan? Ano for good ka? Sa Pilipinas na pala. Ibig sabihin mga kapatid, kapag inuna natin, sila ang matabang lupa. Sila, magtiwala tayo sa kanila. Kasi ang Diyos ang tumawag sa kanila. Wala naman kasing sahod ang pastor eh. Amen? Amen. Dahil lang sa kabigatan ng pagtawag ng Diyos. At kung ang Diyos ang tumawag, hindi rin sila pababayaan. Eh kung kayo nga, hindi pinabayaan eh sila pa. Amen? Kaya sabi ko kahapon, di ba, yung 5,000 men na pinakain, 5 loaves and 2 fishes lang yun eh. At ang may dala pa, bata. Minsan, bata pa nga nagbibigay, no? Minsan, matatanda, walang maibigay. Pero yung bata, hindi nga. Di ba? Sa 5,000, wala eh. Pero ang bata willing to give. Willing to give. Ibigay niya. Na naniniwala siya, be-bless talaga ng Panginoon yun. At ibinigay sa kanya, yung mga leader, yung 12 disciple niya, hindi pinabayaan ng Panginoon niyo. Ito gawin ninyo, by 50s, upo. Ay, organize ha, hindi magkakagulo sa pilahan ng ayuda. Ito, organize sa 5,000. Amen? Kaya ang Panginoon, organize siya. Organize siya talaga. By 50s, upo lahat. Saan pinaupo? Sa damuhan ba na tuyo? Sabi niya, green grass. Green grass. Ang Panginoon, sa talagang green tayo pauupuin. Kapag nasa gawain ka ng Panginoon, tumatanggap tayo ng blessing. Sa green grass, umupo sila. Tapos tahimik lang, walang mag-iinggitan. Di ba nang dinala sa Panginoon, binless niya, binigay niya sa disciple, and then distribute it. Ano? Nagutom ba? Ano sabi? Lahat ay nabusog. Busog na busog. Ang lahat ng mga tao bago pa alisin. At ang sabi niya, kunin niyo lahat yung mga natira. Ilang bakol? Nag-sharon. Ilang bakol? Ilang basket? Ha? 12 basket. At ang basket na yan ay hindi, na kulang. Talagang, umapaw yun. Kasi nga, yun na nakuha nila. 12. Yung 12 yun ay ibinigay ng Panginoon sa kanyang disciple. Amen. Kung sila busog, pero yung mga disciple niya, hindi lang busog. Over nga yung kanilang basket. Dahil ang Panginoon, pag nagpala sa kanyang mga anak na nagpapagamit, hindi ka lang mabubusog. Mag-o-overflow ang blessing sa Panginoon. Kaya pag leader ka sa gawain, huwag kang mag-alala. Praise the Lord. Amen. Kapag pinagpala ang ating pastor, kasabay ka na, kasunod na kayo. Kahit the more na dumadami ang mga leaders sa church, mas maganda yun. Dahil tayo mag-i-enjoy tayo sa mga biyaya ng Panginoon.
Nag-inggitan ba si Pedro at saka si John? Ano ba yan? Sa'yo, ang dami, hawak ko. Hindi, ang Panginoon fair yan eh. Right. Pag nagbigay siya, kapag nagpagamit ka sa Panginoon, lahat tayo ay tatanggap Amen. ayon sa ginawa natin sa Panginoon. Amen. So palakpakan natin siya mga kapatid. Okay, the source of blessing. Saan ba galing ang blessing? Okay. The source of blessing. Yan. Every seed carries a promise because God put it there. Okay, tandaan natin na pag may seed, may harvest yan. The source of blessing, Deuteronomy 8:18. It says, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant, which is sworn to your ancestor as it today." Kung papaanong kinonfirm mga kapatid ng Panginoon sa mga ancestor pa, tinutupad niya hanggang ngayon. Amen. Amen. Basta alalahanin mo lang ang Diyos mo na siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga abilidad para tayo ay yumaman. Sino ngayon ang gustong yumaman? Itaas ang kamay. Amen? Napakaliwanag naman eh. Napakaliwanag. Remember the Lord your God. Bakit kaya sinuna yung remember? Kasi tayo madaling makalimot. Di ba? Pag tayo pinagpala, misa kakalimutan tayo magsimba. Nasa Pilipinas na ba? Sa Pilipinas na. Hindi, ibig sabihin, di ba? Remember the Lord your God. Okay? Deuteronomy 8:18. Remember the Lord your God. Laging ipinapaalala sa atin. Sige lang. Yan. The source of blessing. Yan. Tandaan niyo yung mga kapatid. Lagi nating alalahanin na ang Diyos ang nagbigay ng abilidad para tayo mag-produce ng wealth. So, ibig sabihin, hindi ibinigay sa atin ang bilyon na pera na sasabihin, Lord, bigyan mo kami pera, malabo yun. Huwag kang magganon. Kasi ang binigay ng Diyos, ability. Ano yung potensyal? Kung ang yung seed, potensyal siyang maging puno, ang tao, potensyal siyang yumaman. Amen. Ang ibibigay ng Diyos ay kaalaman, karunungan, abilidad, potensyal. You are potential from the start pa lang. We are really blessed. We are potential. Kaya pag sinabi nito si sister, marami niyang skills and talents. Meron ka rin. Just discover it. Right. Amen? Meron tayong kanya-kanyang potential sa buhay natin. Ang gusto lang ng Panginoon, huwag nating kakaligtaan na ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng abilidad. Right. Kaya kung tayo ay pagyamanin ng Panginoon, huwag mo siyang kakaligtaan. Galing nga sa Kanya yun eh. Sana diretso na lang, no? Wala na yung remember your God. Sabihin na lang, for this who gives you the power and the ability. Hindi eh. Alalahanin, bakit ang tao kasi forgetful? Madaling makalimot. Nakakita na ba kayo ng ganon? Nung pinagpala? No, pag pinagpala ko ni Lord, ganito. Nung pinagpala na, hindi naman nakakita sa simbahan. Wala dito niyan. Wala nga, nasa Pilipinas na. Yes, meron ganyan talaga. Forgetfulness leads to pride. Kasi pride na yun eh. Oh, tumaas tayo ng kamay, sino gusto yumaman? Wala naman talaga gusto yumaman. Pero may kanya-kanya tayong abilidad. Amen. Dito napapasok yung ano yung ibinigay sa'yo ng Diyos na palalaguin mo. Halimbawa, sago kahapon, si ito marunong magluto. Aha. Nagluluto ng longganisa, ng ganito. Alam niya, meron ganyan ginagawa dadalhin sa kumpanya. Tapos siya magdi-distribute. Habang yung mga kasamahan niya nagtatrabaho lang siya, may bebenta. That is ability. Amen. Hindi niya sinayang yung panahon. Right. Oh, meron naman siyang magaling namang magnegosyo. Di ba? Meron magbenta ng mga bahay. Di ba mga ganyan, no? Yan. Yung mga benta ng mga laman. Laman ng bao, yun. Meron kanya-kanya tayong ability. Meron namang magaling manahi. Yung pag nakita niya, may mga nagde-design siya. Kasi ang mga nanay, according sa Proverbs, hindi po siya ordinaryong nanay lang. Basahin niyo kaya sinabing virtuous woman. Who can find a virtuous woman? O yung babae parang nakakuha ka ng ruby. Kasi nga, itong babaeng ito ay virtuous.
Diyos. Amen. Hindi lang siya umaasa. Praise Siya'y God. gumagawa ng paraan para sa pamilya. Mananahi, nagbebenta ng mga lupa, bumibili. Buy and sell. Pag binasa niyo siya. Nasa Hong Kong po yan. Amen. Yan, nandito sa Hong Kong yan. Kayo ang mga ruby. Kung meron tayong diamante, maraming mga ruby dito sa Hong Kong. Amen. Mamahaling bato. Yan ang mga nanay dito. Diyos lang, mga kapatid. So, ganun din tayo. May kanya-kanyang potensyal. Aalamin mo lang. Yung katabi mo, huwag kang maingit sa kanya. Iba yung binigay ni Lord sa kanya. Iba rin yung sa'yo. Pero ang pinanggalingan niyan, isa lang. Ang source niyan, walang iba ang ating Panginoon. Kaya kung ano yung kakayanan mo, kaunti na lang aral yan eh. Ako, ilagay mo sa luto. Mahabang aralan to. Kasi hindi ko siya passion eh. Diba? Hindi ko siya passion. Pero pag pinag-usapan ng ibang bagay, pag passionate ka naman, sandali lang yan. Kaya mo na yan. Kasi yun yung abilidad na binigay ng Panginoon sa'yo. Amen. Nung araw pa hiniring kami, wala talaga eh. Pasabay-sabay naman kami na Pastor Richard. Yan, si Pastor, sabay-sabay kami, nagpa-hiniring eh. Yun nga lang, di ba, pag nag-asawa ka, matagal sahod. Wala talagang sahod ang pastor eh. Tapos wala namang member na magbibigay. May member ba nag-away-away pa? Wala talaga, mahirap. Wala, away pa sila. Matatanda na sa gawain, nag-aaway pa. Sabi ko, hindi na sila tao dito. Praise God. Hanap tayo ng iba. Pag concentrate ka sa kanila, hindi ka nalalago. Marami pang tao. Hindi naman wala talaga. Pero the Lord is good. Amen? Hindi tayo tumitingin yung ngayon. Titingnan natin yung sinabi ng Panginoon, mag-harvest ka. Ikaw magtanim ka lang, tutubo yan. Amen. Kaya nung panahon na yun, hirap talaga kami. Yung nga lang, hindi lang masyadong halata. Kasi huwag ka magpapahalata. Ang binan ko ay hindi pa naman talaga mananampalataya noon. Katabi namin bahay. Ay, syempre, mag-asawa kami, humiwalay kami. Nilagay ako ni Pastor sa maliit na ganyan, oh. Nakasya lang isang papag. Yun ang bahay namin. Tapos yung simbahan namin, wala, bukas yun. Iniwan ako minsan ni Pastor. Eh, syempre, may mga baka pa doon sa lugar namin. May gumalaw, di lumabas ako. Yung kapitbahay na, long hair, na may dalang baka, nakagulat ako. Naku, may tao pala rito. So, ibig sabihin, hindi siya safe na pagtidinan mo. Pero malaking bahay ng bilan ko, hindi kami doon, nagpasako. Kasi kung tayo naglilingkod sa Diyos, mas mapupuna, eh bakit nga ba titiis kayo dyan, di ba? Eh ako naniniwala, kung sila'y pagpapalain, lalo kami pagpapalain. Kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, huwag ka mag-isip na ikaw'y pababayaan ng Panginoon. By all means, God will bless you. Amen. Kaya sabi ko noon, yung kapatid kong isa nasa Japan, isa naman nandun sa Canada, isa, tatlo sila. Lord, ako po, pastor, asawa ko, Berndo ka papaya. Ako nasa Pilipinas lang, Berndo ka papaya, hindi mo kayo magpapalain. Kasi sila nga di ba? Pero kami naglilingkod sa iyo, malapit kami, lalo kami pagpapalain. At talagang tinupad naman ni Lord John. Amen? Kasabi ng kapatid ko nung bakasyon sila, mukhang si ate payayaman sa ate. Yan naman ang bagay na hindi ko tinanggihan, yung yumaman. Bakit? Kasi marami tayong tutulungan. Tayo pag pinagpala ng Panginoon, hindi lang iyo yan. I-distribute mo yan. Kailangan mag-multiply yan para naman sa iba. O, di tinanggap ko. Sabi ko, bakit ko tatanggin yung maman? Eh, yun ang gusto ko. Dahil pinatutunayan ng Panginoon na ang lahat ng taong naglilingkod sa Diyos, hindi niya yan pababayaan. Amen? Praise God. Kaya nung panahon na sabi, wala tayong simbahan, walang ganito. Ay, paano nga? Sabi ni Pastor, ba kulang pera? Hahanapin natin ang pera. Pera nga pala, wala. Sino naghanap ng pera? Diba? Kasi yun nga wala sa atin. Kaya hinahanap na nga natin ang pera. O, dinaganap kami ng pera. Paano namin nahanap ang pera? The Lord gave us that ability. Napakaliit na abilidad. Saan tayo kaya tayo kaprasong school? Oo nga, sige. Ano ba ngayon? April? June, open tayo. Meron kami maliit na simbahan, malaki lang konti dito. Oh, di si Pastor talagang masipag na pastor at saka talagang doon ko siya nagustuhan. Ay! Pala tayo? Naka-online pala to. So ibig sabihin, hindi nga tayo, kung ano
punong abilidad. Hindi kasi pastor, ano siya, marami siya alam. Marunong mag-construct, everything. Wala lang siyang pambili. Ako naman, ay yung ma-market kita, ito, classroom to, nakita mo to, ganon. Doon naman tayo binigyan ng abilidad ng Panginoon. Mami, nakita mo to, classroom to, ginagawa pa nga lang. Wala pang makita, pero sasabi ko classroom. Oy, nanay mo, nag-enroll. Mga kapatid, totoo yan, pagdating ng June, 40 lang target namin noon eh, binigyan kami ng 86. Amen? Sabi namin, pag pala may ganito na, ilang compute lang, magkakaroon na tayo ng lupa. Amen? Dumating ngayon si DepEd. Pipermita na kami. Asan ang mga clinic? Clinic. Pangalan lang. Clinic. Asan ang, ito po, classroom. Ganun lang siya. Sabi ng DepEd, ha? Pikit mata ha? Pikit mata? Bibigyan ko kayo ng permit. Asan ang halaman? Kinuha ko yung halaman ng aming bibihan ko. Binigay ko yung halaman. Ito po yung garden. Pero ano lang yun? Mga paso-paso lang yun. Pinapakita mo. Kasi God will bless you. Kung yun ay ginawa natin, susuportahan tayo ni Lord. Hanggang doon lang alam natin. Wala na nga tayong alam. Amen? Kasi nagtayo sa wala namang alam. Pero alam natin, alam ng Diyos gagawin namin. Ang katwiran kasi namin, pag nakuha ng iba, kaya mong kunin. Diba yung mga Trinitarian nga, nakakapagtayo, bakit kami hindi? Yung lahat ng requirements na kinuha nila, kaya namin ikunin yan. Pero hindi namin alam kung magtuturo sa amin. Because of that ability. Kasi katwiran natin, tao lang naman din siya. Dapat ang gagawa nila yon. Kaya natin ito. Kaya talagang ang Panginoon sinamahan natin. Sinamahan tayo ng Panginoon. Ngayon, after a year, grade 1 na, saan po ang classroom? Nakita mo, Daddy, yung sa harap doon? Yung dun yun. Pero yung tuturo namin, hindi pa namin na-acquire yun. Kasi pag sinabi namin, ta-transfer na sila, imagine 86, akaprason pa yung aming classroom. Dinivide lang ni Pastor collapsible na ganyan, mowall, ganyan. Pagdating ng linggo, bubuksan yon, church. Pagdating ng Lunes, classroom yon. Ganon lang nangyari. Amen. Pag tinignan mo nga, parang classroom. Pero pagdating ng Sabado yon, transformer yon. Magiging simbahan yon. Amen. Tapos sabi ng tatay, paano po next year? Kasi November na, mga ganun, October, November. Tatanong sila kung meron ba next year. Sabi ko, nakita niyo po ba yon? Hindi po natin po nakukuha yon. Inaapakan pala ni Pastor na, Lord, ibigay mo po sa amin itong lupa na to. And the Lord gave us. Amen. Saan kami kukuha ng pampatayo? Fourth floor yung aming nilagay na perspective, 4 na palapag. Kaya sabi nung architect, magkano po ba hawak niya, ma'am? Kaya na ba mga 200,000? Nako, yung architect, hindi na makasagot. Fourth floor, 200,000? Kami naman sa loob-loob ko, si architect, hindi niya naman alam, nangihingi lang kami. Totoo niya mga kapatid. Nanghingi kami. Kasi meron kami foundation. Foundation una namin, then education. Yung foundation ang ginamit namin para manghingi doon sa mga government. Kay mayor, kay governor, at binigyan naman kami doon sa first floor. Hindi mo nakita, di ba, ni architect yun? Kasi wala naman siya pananampalataya eh. Tayo, we have faith with God na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Pagdating ng June, pasukan, meron yun. First floor. Hindi ko naman sinabi fourth floor eh. First floor lang. Ang first floor, nagamit yun. At yung mga estudyante, hindi nila nilipat. Naka-aircon po yun, ma'am. Meron naka-aircon. Yung aircon na simbahan, tinatransfer doon sa classroom. Kasi lalakarin na naman. Doon lang nga, tapat lang. Nakita naman ni Pastor yan, pupunta lang doon. May nasa kariton. Ikakariton yun doon. So, ang tingin ngayon nila, naka-aircon. Pero galing yun sa simbahan. Pagdating ng Biyernes, tapos na klase, ibabalik uli si aircon para makita ng mga member na naka-aircon din sila. Amen. Mahirap bang gawin? Kapag ikaw ay may gustong mangyari sa Panginoon, kasamahan ka ng Panginoon. Habang nangingi kami si Pastor kasi naman siya mag-construct, wala lang gamit. Okay. Ako naman mahilig manghingi. Hindi para sa akin. Kasi ako mahilig humarap eh. Kasi pag humarap ako ganito, Lord, pag yan binigyan mo, kami hindi mo bibigyan. Kasi yung nanghihingi, mga kapitan, para sa barangay hall,
Para, Lord, ang hinihingi namin ay classroom para sa mga bata. Hindi mo maaaring, hindi kami bibigyan. Ako nga harap doon. At habang nakaharap ko yun, sinasabi ko sa administrator, hindi maaari.